Ano to? Walang rehab na nangyari? Baka ikaw, ayoko na magsalita. 'Di ba? Kalerky naman to. O, balik tayo ha. Again. Because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. So, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be Funding nyo naman, pera na naman, pera, palaging pera na lang. Puro pera lang kayo, funding. It is a good afternoon for coming together to remember the victims of Yolanda. I have the honor to introduce to you the man who 3 years ago, on November 10, 2 days after Yolanda devastated the country, particularly regions 8 and 6, this man sent a convoy of medical teams that included 20 doctors, 20 nurses, and 40 relief workers to help in the massive search and rescue operation. Nandiyan pala si BBM, Huminto sa pagkauna-una. Nagtataka kami kung anong nangyayari. Akala namin may gera kung ano ito. Pagkarami-raming vehicles, yung basahin ko. Salamat sa Diyos, si Duterte unang dumating sa linya. Si Duterte ang unang dumating. Hindi pa siya presidente that time, ha? Naiyak ako. Nakakaiyak talaga, no? Nakaiyak. Oo. Di ba nandyan si BBM? Nandyan si BBM, So, hindi niya pala alam na that time, may Yolanda rehab nang nangyari? Nandyan siya nung panahon, na inimbita si Pangulong Pangulong Duterte. Nandyan nga siya, ano to? Ano ba yan? Diyos mio. Diyos mio, mga kakokap, invited pala si BBM noon. Tapos sabihin niyang walang nagawa. Grabe naman. Diyos mio, Marimar. Nako. Sino pa? Ay, enough na yung pagbabudol-budol, Nandyan siya, Tumatawa pa nga. Ladies and gentlemen, the man who is willing to sacrifice his presidency, his honor, and his life. Dito, Di ba siya yan? Don't tell me AI na naman yan. AI generated yung kabibig. Robot yan, kabibig. Edited ang video ito, kabibig. Puro lang kayong ganyan. Naku, anong klaseng utak meron kayo? Baka edited din. Baka yung mga utak nyo dyan, AI din. Lurky kayo. To bring about genuine change in the country, President Rodrigo Cadigong Duterte. Nandyan nga si Lenny. Invited nga si Lenny, di ba? Yes, Rosalie, go ahead. Good evening, Darlene. 205,000 beneficiaries who were victims of Typhoon Yolanda will... Next video, hanapin natin. Grant a plot of the government under the Duterte administration. Ito yung President Duterte grants free housing for 205,000 poor Yolanda victims. Binigyan ng free housing ni Pangulong Duterte ang 205,000 205,000 people na biktima ng Yolanda. Manood tayo. Of the government under the Duterte administration. This was the announcement President Rodrigo Duterte made before he ended his speech for the first housing summit of the National Housing Authority he attended under his administration. Ano yan? Biyaya ng pagbabago. Housing Authority. Ano yan?
New Hope Village. Ano to? Ano to, AI? Nako. Ano ba? Oy, naguluhan talaga ako sa statement ni Bongbong Marcos ay. Ewan, tingnan nyo. Ano to? Grabe naman sila magsalita. Oy, para lang talaga masira si Duterte. Tapos, dapat sana kung magsalita sila ba ng gano'n na walang ginawa, dapat sana lahat ng mga videos, na mga ebidensya, sana pinadelete nila para walang mahalukay ang mga tao, mahalukay. Pero ito, may nakatira na ng mga tao sa bahay. Ano bang klaseng Yolanda Rehab ang sinasabi ni Bongbong Marcos? Anong klaseng pag-rehab ba? Yung bagong buhay? Bagong pag-asa? Bagong Pilipinas? Bagong mukha? Anong klaseng rehab ba? Yung paglabas mo, fresh na fresh ka, na sabi mo, ayoko na talagang gumamit, yung mga ganon. Diba? Hindi ko chuwawap yung pag-iisip-isip nyo. Talagang, ano ba talaga, kuya? Mas madaming tamang gawa sa puro kuda. Ramdam ang tunay diwa sa demokrasya. Duterte tunay na sa kalam. Wala talaga siyang alam sarili si BBM. Nagpalatalang bangag talaga, sabi ni Krisha Wuwo. Siya yung makabibig para matauhan yan sarili si BBM. Nagpahalatang walang alam. Diba? Anong klaseng rehab ba ang gusto mo? What kind of rehab? Dapat you able to explain to people. Kasi binigyan ni ng Pangulong, ano bang klase? Naguguluhan talaga ako sa mga ginasanasabi nila. Let's continue ha. Para alam natin ba, may mga ebidensya naman. Ayan. Nandiyan si Cristina Romualdez. Diba? The livelihood and educational programs of the Duterte administration. Livelihood and educational program ha. Yung una, pabahay. Ngayon, livelihood and educational program. Baka sabihin ng iba, kasi kabibig, bahay lang ibinigay. Sige. Livelihood and educational program. Let's listen. Have improved the way of living in the province of Leyte. This, according to Leyte Governor Leopoldo Dominico Petilla, stressing that the number of malnourished children in the province. Leyte's malnourishment, poverty rate down because of programs of Duterte admin. Hindi naman ito gawa-gawa. Diba? Hindi naman ito AI. Let's continue. Has diminished. The reason why the number of enrollees went up. Several parents were also given livelihood, which pushed down the poverty rate in the province. The official also shared what he thinks the most impactful legacy of the current administration is. Ganun ang nakikita ko sa mga tao sa Leyte. Diba? Tumaas ang pagmamahal nila sa bansa mahal ang pagmamahal nila sa province. So I think that is the most important legacy na maiiwanan ng isang leader na katulad ni President Duterte. Diba? Ito. Romualdez. Romualdez is there. Ang magpinsan. Nandyan pala sila. Diba? Kita nyo naman. Nandyan ang magpinsan. Mga Romualdez. Ano ba naman yan? Shelly, Neshi, salamat. Ano ba naman yan? Hello, Coca. Good morning from Alaska. Ay, malamig dyan, te. Mary, may an answer. Hindi ba nahihiya sa mga taga-Tacloban si Bangag kung ano-ano ang pinagsasabi niya? Malapit na kasi ang Sona Lodge, kaya gusto niyang angkinin lahat na nagawa ni PRRD sa Leyte. Grabe naman. Alam ng tao, oy. Walang mararating mga walang utang na loob, na wala na sa katwirang prinsipyo, delikadesa, amor proprio, palabra de honor, paninindigan, para sa katotohanan ang paplastic. Support Mr. Morales from UK, from Kiara or Chiara. Si Tamba, payat pa nung ngayon, busog na. Hoy, ikaw ha, Manolito Pineria, iba yung nakita mo. Si Tamba, payat pa noong una, ngayon busog na.
Ikaw talaga, wag ganun. Oo. Nalagay na sa alanganin ang bansa natin dahil sa ganyang pag-iisip. Kawawa tayo. Sabi ni Eric King TV. Di ba mga kabibig, nasashock lang ako sa mga sinasabi nila ba na walang nagawa ang previous administration tungkol sa Yolanda Rehab. Anong klaseng ang rehab? Kayo mga kakokak, ano ba ang Yolanda Rehab? Anong klaseng rehab ba ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos sa Yolanda victims? O, anong klaseng rehab? Comment nga kayo. Gusto ko malaman din, para we are on the same wavelength ba? Good day, kabibig. Shout out diha kabibig sa mga anak ko sa Cagayan de Oro City from Abu Dhabi, always watching. You even reply good job from Tita Ratilia. Hello, Ate Tita. Pasagin na lang na si Dayonyor. Anak dyan na, basta pataka lang og storya. Shout out sa lahat from Dugong Pinoy. Hello po. Amazing. Thank you for watching again. Diba? I was so kind of confused about what he was saying na walang nagawa si Pangulong Duterte. Rehab sa mineral siguro. Robe, ikaw Robe ha? Anong klaseng rehab nga mga kabibig? Gusto ko Hoy mga kakokak, anong klaseng rehab? Ilan ba ang nag-like sa video ngayon? Ako pa ninyo, i-share nyo ang video ito para may malaman ng ibang tao. Na ito, ginawa ni Pangulong Duterte. Rehab sa mineral. Anong rehab sa mineral, Day? Ruby. Kataga, Ruby, ha? Joking ka talaga dyan. Anong klase? Let's continue the video. Okay. Ano yan? Wow. Meron talagang ginawa si Pangulong Duterte. May legasya si Pangulong Duterte. Sabi nila, si Pangulong Duterte walang legasya, walang ginawa. Tingnan nyo nga, ano yan? Tingnan nyo kung ano yan. Hoy, drug rehab kokak from Mr. Suabe 036. Dati sa Tambaluslos Bayawak ngayon buwaya na. Hoy! Passport 10 years, driver's license 10 years din. Amazing from Dugong Pinoy. Ang totoo, wala talagang rehab nangyari sa namuno ngayon. 15% lang dapat ipagpatulan for heritage imbes na merong appreciation sa recent administration. Ano ba sinasabi ka, Lurky? Duterte tunay na sa kalam. Hi, big watching from Saudi from Mona Lisa Maga. Tamba na busog sa ayuda. Ikaw talaga, Manuleto. Elmer Nazares, Kokak. Hello, Kokak. Shelinis, Dugong Pinoy. Shelinishi, shoutout idol. Nag-like ako. Salamat, Joy78. Yung admin ni BBN parang admin ni Pinoy, walang masyadong accomplishments, tapos sisi ng mga kapalpakan sa previous administration. Dilawan ang style. Rehab sa bangag, meron kaya? Ikaw talaga, Abi, Ana, wag ganun, Abi. Hoy, wag ganun, Abi, ha? Hoy, galit si Gadon sa mga istoryang ganon. Sabi ni Gadon, hindi daw yung totoo yon. Alam nyo ba kung ano ang sabi ni Gadon? Ipapahamak natin si Sara Duterte dahil sa palagi nating inaaway si Pangulong Bongbong Marcos. Palagi natin sinasabi na bangag, adik-adik daw. So ito daw makapapahamak kay Sara Duterte. Sabi ni Gadon na hindi mananalo si Sara sa 2028 dahil sa mga DDS. Dahil sa mga DDS. Dahil sa mga DDS vloggers, dahil kay Duterte, dahil kay Digong Duterte, hindi mananalo si Sara. So ngayon, ano na? Yun mga kabibig, ano masasabi nyo? I-play natin yung previous video ha. I'm sure magagalit kayo.